Good morning. So, hi. And it's me too. Good morning. It's October 6, 2024. So, magfo 4 months na kami dito. June, July, August, September. Yeah. Magfo 4 months na kami sa October 15 dito. And naalala ko, di ba pala kami nakapag-apartment tour? Ano yung itsura ng apartment? So, isi-share ko ngayong araw na to yung apartment na kinuha namin dito sa Edmonton. Okay? Isi-share ko lang. Simpleng ano lang naman ito. It's a 2-bedroom, 2-washroom siya. So, yung isa is room with attached bathroom at isang ano naman siya for guest washroom siya. So pakita ko sa inyo. So pagkapasok, yan yung mini kitchen. So malaki yung kanilang pantry. Yan. Ito yung mga ano namin. Actually maraming cabinet dito na hindi naman namin nagagamit pero at least marami siyang paglalagyan. Okay? Tapos ito yung ano namin, pwede rin pang stock. And this is yung sala namin. Ito yung binili namin sofa bed. Yan. And then of course my collections of shoes. Ayan. Lahat yan nagamit ko yan. Hindi lang yung pan-display. Nagamit ko yan. Tapos ito kakalagay ko lang to for preparing for winter. So nilabas ko na yan para pag biglang nag-snow may masusuot na yung mga bata. So naka lang yan. Tawag dito, ready na to use. And then ito yung dining. Ito yung daladala namin. Galing Winnipeg pa to. So, second hand lang to nung binili namin yan. So, nagagamit pa naman. Okay pa naman siya. So, hindi na kami kailangang bumili pa. Pero ito, mga brand new na yan. Yung table stand, yung TV stand. Mga brand new. Of course, yung aso namin, si Pixie. Nandyan siya. So, tama lang yung laki ng apartment. Hindi siya malaki, hindi siya maliit. Tapos, itong storage rin siya. So, dito namin nilagay yung mga extra gamit. Ayan. Dito nilagay yung mga bag ng anak ko. Ito yung winter tires. Diyan ko muna nilagay siya. Kaysa mag-storage ako, i-storage ko siya. Magbabayad pa. May maximize ko na lang yung gamit ng ng space na to. Ayan. Yan yung mga Okay. Baba tayo. So, ito yung basement. Ayan yung basement. Ayan. Yung basement namin. Ito yung kitchen. Kitchen, sorry. Hindi na pwede mag-wash. Ito yung isa sa liguan. Ito yung bathroom. Ito yung room ng anak ko. And then dito yung master bedroom. So hindi ko napapakita kasi natutulog yung asawa ko. Pero silip ng konti. Tulog. Yung asawa ko tulog. So ito yung namin. Ayan. Tapos ito yung bathroom namin. Ayan. Bathroom. Ayan. So, attach yan. So, hindi siya kalaki. Okay lang, tama lang siya. Ayan. Ito yung sambayan. Ayan. Ito, dala-dala ko pa yan. Galing Ito yung yung bedroom ng anak ko.
So kung napapansin nyo, puro sampayan yung... Actually, hindi kami nagda-dryer ng ano. Hindi kami gumagamit ng dryer. Kasi nakakasira siya ng ano, ng damit. So, dinadryer lang namin. Siguro quick dry pag may kilang-kilang suotin talaga. Tapos, or mga blanket, something, i-dry siya kasi hindi naman pwede siya isampay. At unless may space siya. So, pero usually, ano yan, hindi kami nag-dry. Puro sasampay talaga kami. Ever since, yung kahit nasa Winnipeg kami, hindi ako gumagamit ng dryer. And at the same time, mas tipid siya, of course, ng kuryente. And then, of course, malakas umano yun ng kuryente. So, hindi kami nagda-dryer. Talaga. So, yun lang. Masishare ko. Yun yung labas ng aming apartment. Ayan. Pakita ko lang. Yun yung labas ng apartment. Yung sa dulo, yung gym. Medyo malamig kaya hindi na masyado. Diyan naglalaro yung mga bata. Tapos sa labas yan, maya may magdo-doorbell, tawagin yung mga anak ko. So malawak kasi maganda kasi itong neighborhood. Majority may mga anak, yung mga nakatira dito. And maganda sa mga kids ko, most especially kasi na hindi sila masyadong natutunan sa mga gadget. And I'm not against sa pag-use ng gadget, pero like yung sinasabi ko lagi sa vlog na as much as possible, nilalayo ko sila sa gadget. Gusto ko some more in activity. And yun nga, nag-enjoy naman sila dito. Maya may magdo-doorbell yan, siguro mga tanghali. Kaso ngayon Sunday, so magsisimbang muna kami. Tapos, ayun, mag-lunch. Tapos maya mga 1 or 2, may magdo-doorbell na dito mga bata. Yun, isa sa gusto namin nga, yung friendly neighborhood dito. Kids, yun. Kaya pagdating namin talaga, parang maganda yung vibe ng lugar talaga. So, I think nabanggit na naman namin, kaya bakit nag-apartment kami, pwede naman kami bumili ng bahay agad. One of the reason is gusto namin makasiguro na kung bibili kami ng bahay, yun talagang magandang neighborhood na family friendly. So we don't want naman na pagpunta namin dito, bili agad kami ng bahay and then later on ma-realize namin na hindi angkop sa pamilya namin yung neighborhood. So we want to make it sure talaga na pag bibili kami bahay next year, hopefully next year, we're planning pag after spring season, mag-start na kami mag-house hunting. Ang target area namin, pag hindi na bago siya, is dito sa west part ng Edmonton. Kasi ito yung bagong neighborhood, so maraming mga bagong gawang mga bahay dito. And we like the ambience dito. Very accessible, although malayo siya sa mismong city, pero hindi mo naman kailangang pumunta pa ng city para bumili o mag-grocery kasi malapit dito sa South Edmonton Common. Very accessible sa lahat. And then yung school ng mga bata is malapit dito. Now, magkano ang namin dito, apartment, ang kuha namin dito is $1,200 with free internet na siya monthly. So add na yung kuryente, tubig siya. So magkano yung tubig namin and kuryente? Nag-average kami ng kan ba yung huli? $280. So hindi natin alam, baka sumasya during winter na. So yung 280, it's tama lang siya, parang almost the same lang siya ng binabayaran namin sa
Winnipeg. Medyo mataas ng konti pero doon pa rin siya sa range ng budget namin. So, yun lang. Itong may kasama na siyang parking, 2-spot na siya, open parking siya, so walang bubong. Pag kung gusto naman yung may garage talaga, close garage siya, around 1.5, 1.7 siya, something like that. So, sinuggest ito ng apartment, yung building, apartment management, na dito kami. May taas pa kasi ito, parang townhouse siya. Kasi may mga bata kami, and at the same time, may aso. So, pag kasi yung may mga anak na sa taas, syempre naglalaro, medyo nakaka-istorbo, naririnig yung yabag ng mga paa. So, magandang choice rin yun. Although, naririnig pa rin namin yung mga pero hindi kasi siya katulad ng, alam mo na, mga bata naglalaro, di maiwasan. So, ayun. Yun po yung aming apartment tour dito sa Edmonton. Para mayroon kayong idea. Maraming pang may mga apartment dito. Actually, merong padating na naman. May 2 U-Haul container na doon. May hula ako na ang dadating doon is yung isa sa mga YouTube vlogger. Pero i-share ko nila kapag sure ako. Pero parang feeling ko talaga malakas ang kutob ko na sila yun. So, yun lang muna po may share ko sa apartment tour namin dito. Napakasimple lang. Yun, doon nagre-range yung mga maraming lumilipat ngayon. Maraming bagong lipat. So, nag-i-start naglilipatan ng iba kasi ayaw nila maabutan ng winter. Mas mahirap maglipat ng winter dito. And dog-friendly rin pala siya. Malapit ang dog park dito. And although malayo sa lugar namin yung trabaho, it takes 15 to 20 minutes pag hindi traffic. So, yun lang po muna ang share ko. At magpakita-kita ulit po tayo. Pag may katanungan po kayo mahiyang magtanong sa amin. Message nyo lang kami sa aming Facebook page, Pamilya na Basilan. Muli po, maraming po salamat at magkita-kita muli po tayo sa susunod na mga vlog. God bless!